atin pong mga leaders and supporters, maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay matagumpay na natapos ang kampanya at sa pagkakataong ito ay nakikiusap naman na kung paano nyo ako sinamahan sa kampanya. Sana ganun nyo rin ako samahan sa ating panalangin upang mapagtagumpayan ang laban ng buong Team P-Trix ng Batangas 2nd District. Sa huli, nais ko lamang pong magbigay ng mensahe kaugnay ng naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po. Nako, ayan na. Hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Hindi naman talaga buhaya, kayo naman, oo. Ang Congresswoman po ng Bakulaw yan. Batangas 2nd District ay Congresswoman Mm. na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Pangalawa po, ang Council of Record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan Nako, ay si yan Attorney ang Nilo problema Divina natin dyan. ng Divina Law Office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kung ako man po'y may pagkakautang, ako po'y nakikisuyo, sana po ako'y mapadalhan ng pleading or entry of appearance o kahit na po anong papel upang aking pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. O fabricated pala, bakit mo tinago? Kung fabricated pala yung mga kaso laban sa asawa mo, bakit mo tinago? Di ba, ganun lang naman ho kasimple yun. Ha? Abogado ka, bakit di mo siya pinagtanggol? Bakit tinago mo siya? Ngayon, ba't naghingi ka ng mga dokumento? Madam, utang nyo yan. Huwag niyong kalimutan. Pagka may utang kayo, huwag niyong kalimutan. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Simple lang naman na Congressman Jinky Luistro. Sinasabi nitong si BP Sara, merong utang, ang pamilya nyo, ang asawa mo sa pagtatanggol ng law office ng asawa niya, ng pamilya ng asawa niya o mga kasama ng asawa niya, dyan sa asawa mo, kaugnay dun sa mga kaso niya. Ngayon, hindi naman magsasabi ng gano'n itong si VP Sara kung hindi totoo yon. At hindi na para kay VP Sara ang maglabas pa ng dokumento na meron talagang pagkakautang ang asawa mo o yung pamilya nyo sa law office ng kanyang asawa. Simple lang naman ito, Congressman Jinky Luistro. Merong kaso ang asawa mo, mabigat-bigat ang kaso ng asawa mo. Ngayon sinasabi ni VP Sara, hindi pa lumabas yung mga aligasyon na yung mga issue ng asawa mo, yung tinago mo siya, kung ano-anong kalokohang mga pinagagawa niya, di ba? Walang issue gano'n. Basta sinabi ni VP Sara nung mga panahon na yon, merong isang congressman na merong utang sa asawa ko ng 9 million. Di ba? Ngayon na lang ho niya ilinabas. Kumbaga, no, unti-unti na ho nitong si VP Sara. Pero pansin nyo ho, ang demeanor nitong si Jinky Luistro ngayong mga panahon na to. Bigla ho siyang, ika nga kumalma. Bigla ho siyang, ang dating parang napakabait na niya. Di ba ang angas mo dyan sa House of Representatives, speaking of House of Representatives, sa mga wala pa hong napipiling party list. Sagip. Isa ho sa mga party list na makakaasa kayo na hindi magpapakontrol kay Tambaluslos. Ano pa? Yaang Bisaya Gyud BG party list. Yaang Duterte Youth, sureball na ho yan. Bisaya Gyud party list. Suportahan ho natin ipanaw. At itong United Frontliner party list 113. Yan ho ang mga party list na pwede yung pagpilian. Ano naman ang mga dapat ho nating i-ekis o hindi ho natin dapat iboto bilang party list? Yan, nandiyan ang Kabataan, nandiyan ang Gabriela, nandiyan ang Bayad Muna, nandiyan yung Akbayan, lahat ng mga kabayan-bayanan, mga kawalang kwenta, mga puro makakaliwaya, mga walang ganyan, ha? Huwag niyong iboto. Yun yung mga nabanggit natin kanina, yung kay Tatay Digong, BG, Ipanaw, Duterte Youth,
Sino pa? PPP. At itong si United Frontliner Party List. Maganda ho mga advokasya ng mga yan at hindi ho sila basta-basta magpapakontrol kay Tambaluslos. Tuloy natin ito si Jinky Luistro. Magbayad na ho kayo. 9 million lang naman yan. Isang sorting nga lang yan, di ba? 777 o 714. Naku, may na tayo sa mat, pero sa tingin ko doon pa lang sa isang sorting, kung totoo man yung sinasabi nitong si General Benjamin Magalong, isang sorting lang nitong si Tambaluslos, bayad na yung 9 million na yan. Yung problema kasi, talagang, pero sigurado ko dito, madam, kahit hindi ka na manalo, ika nga, solve ka na. Diba? Solve na ho kayo. Out of nowhere, diba? 18th Congress. 18th Congress. Papasok ang 19th Congress. Out of nowhere, biglang magkakaroon ng Jinky Luistro. Ano ka mang tukwa saang pansol ho kayo galing? Saang kuweba ho kayo nang galing? Yun, tataka ka naman, sino yung Jinky Luistro na yun? Ba't nag-ubod ng daldal dyan sa House of Representatives? Nagpakitang gilas ho kay Tamba eh. Nung nakita ni Tamba, naku, abogado to at parang magagamit ko ang nito, itong pagiging epal niya diyan sa mga Quadcom, Committee on Bad Government. Yun. Doon ho pumasok ang mga kabalbalan nito si Jinky Luistro. Lloyd. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan. Oh. Pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang Huwag mo paandaran na pagsisikapan. Sa dami ng pera mo ngayon, kahit mga 100 billion pa yan, kaya mong bayaran ko talaga. sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan. Siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ito pong aking pagsagot ay hindi po para sa aking sarili. Ako po'y sumasagot sa mga naging pahayag ng Vice Presidente kahapon dahil obligasyon ko po na alagaan ang dangal ng aking mga kababayan dito sa Batangas 2nd District. Sana po ako'y inyong maunawaan. Sa huli, sa lahat ng ating mga kababayan from Batangas 2nd District, Mapini, Pawan, San Pascual, San Luis, Lobo at Tingloy. Maraming salamat po sa patuloy na umaalab na suporta sa inyong lingkod. Asahan po ninyo na sa muli niyong pagtitiwala kay Beatrix, lalo kong gagalingan. Sa loob ng 3 taon, ginalingan mo ang paninira o pagsakay doon sa mga kabalbalan ng Marcos Jr. kung Tambaluslos. Para sa mga taga Batangas, basta kung sino man ang kalaban nito, piliin nyo yung kalaban niya. Kasi hindi ho kayo re-representa niyan dyan sa House of Representatives. I-re-representa ho niya yung interest nitong si Marcos Jr. at nitong si Tambaluslos, nitong si Martin Romualdez. Kailanman, kawawa ho kung sino man ang nasasakupan, kung sino man ang constituent ng ali na yan. Kawawa ho kayo dyan sa ali na yan. Mantakay nyo, ang trabaho niya isulong yung ikabubuti ng mga nasasakupan niya. Isinulong ho niya yung mga kabalbalan nitong si Tambaluslos, paninira kay BP Sara. By the way, sa mga hindi pa ho nakakalam, isa ho yan sa mga tatayong prosecutor dyan sa impeachment trial sa Senado. Tatayo, dapat kung mananalo siya. Kung makapag-anga sila noong di ba, kala mo panalo na talaga. Malayo pa ho sa katotohanan, ika nga. Malayo pa ho sa katotohanan. Ay, ang ali na yan, talagang hindi ho mananalo yan. Sa ating base, sa ating nakikita, malabo pa sa sabaw ng pusit ang pagkakapanalo niya si Jinky Luistro. Dito na ho tayo kay Congressman Rodante Marcoleta. Dito ho, game. Merong kaparehas na rally sa Pasay.
Pasay City at saka sa Maynila. Pero sabi ko, mas gusto kong puntahan yung rally sa Tigos, Davao del Sur. Kasi Mga kababayan, bukas na. Ika nga, ito na ho ang sukdulan. Ito na yung final stretch. Ito ngayong araw ho, hanggang bukas pa pala to. Pagkatapos ho ng araw ng bukas, wala na ho itong mga kandidato na to sa screen. Anoin nyo na ho, screenshot yun na, 10 lang ho yan, napakadaling tandaan. Kahit nga isa-isahin nyo yung mga kandidato sa balote, yan, hindi yan. Makikita nyo kung sino yung mga dapat at hindi dapat iboto. At sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas, mga distrito, alam nyo na ho kung sino ang dinadala ni VP Sara na congressman, mayor o kung anong pwesto man yan. Alam nyo ho kung sino yung mga suportadong kandidato nitong si VP. Huwag hong magpabudol. po dito sa Davao Region, dito ko po nakilala ang pinakamagaling na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito ko po nakilala at nakasama ang pinakamatapang na babae na nakilala ko sa aking buhay, Vice President Sara Duterte. Ito pagka nanalo to, magkakaroon tayo ng Rodante Marcoleta for Vice President sa 2028. Sangayon ho ba kayo doon? Palakpakan ho tayo dyan. Magkakaroon ho tayo ng panawagan ng Vice President Rodante Marcoleta Movement for 2028. Yun ho ang atin dito. Yang mama na yan, hindi, magaling yan, eksperto yan sa mga batas, abogado yan. Pero isipin nyo na lang ho mga kababayan, isang leader na merong mentality na kahilin tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi nagpapadala sa dikta, hindi natitinag kung marami man ang kalaban niya, kahit mag-isa tatayuan niya. Yan si Rodante Marcoleta. Totoo naman ho yung sinasabi nila ng iba dyan sa comment section na yung ibang mga senador natin, senador na nga, di sila makapalag sa Senado, kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala naman lamang silang nagawa. Yang si Rodante Marcoleta, nung kasagsagan ng laban, nung binabanatan si BP at si Tatay Digong, nandoon ho siya sa House of Representatives. Hindi ho siya nagpapatinag. Kahit hindi ho siya kasali dyan sa komite, sumasali ho yan. Ganyan ho katindihan si Kong Dante. Yang mga ganyang klaseng leader ang kailangan nating mamuno dito sa bansa na to. Hindi ho natin kailangan yung mga pakeme-keme. Merong mga yung mga kung tawagin shot caller. Merong mga follower. Etong si Kong Dante, kabilang ho siya doon sa mga leader na pwede natin konsidera na sila ay mga shot caller. Kumbaga pagka nakita nila na yaang bagay na yan hindi nararapat, talagang iwiway nila yan. Itatayuan nila yan. Papipigilan nila yan sa abot ng kanilang makakaya. Si Tatay Digong, shot caller yan. Tingnan nyo naman nung ginawa niya sa illegal na droga. Napakaraming alingas-ngas, napakaraming bulong-bulungan. Ano sabi niya? Stop it. Na-miss yun si Tatay Digong, di ba? Stop it. Anong nangyari? Ngayon, nagdudusa siya doon sa bagay na ang hinangad niya noong kanyang termino, mapabuti ang kalagayan ng ating mga kabataan. Hindi lang ho yun para sa mga kalsada, generally para ho talaga yun, mailayo sa ating mga kabataan yung illegal na droga na yan. At yung kalintulad na karakter na yun, nakikita natin dito sa mama na to. Ibang klase ho, sa totoo lang. Sa totoo lang, pagka natalo itong mama na to, tayo naman wala na ho tayong ginawa na natin ang best natin. Para sa mga taga-suporta, kung natalo ito, wala na ho, ganun ho talaga, anong magagawa natin? Yung iba gusto nila kasi makinig na lang may marami ho tayong mga kamag-anak, pwede ba? Kung talagang ayaw nyo yung mga Duterte, pwede ba isingit nyo tong mga kandidato na to? Isingit nyo tong 10 na to, okay lang ba yan? Nagpasingit ka 10, no? Pili ka na lang ng 2 mo. Pero tong 10 na to, please lang isingit mo. Diba? Ganun na. Pwede naman ho yun sa mga kamag-anak nyo. Ito ho, pakiusap na galing kay PH Update. Dahil mag-worsen pa ang ating sitwasyon pagka hindi nakaupo itong 10 na to. Tandaan nyo kung sinasabi kong to. Wala akong gagawin ang Senado at House of Representatives kung hindi siraan itong si VP Sara sa susunod na 3 taon. Maniwala ho kayo sa akin.
Yun ang ating sinisigurado dito. At dito ko rin po nakilala ang mga tao na masidhi ang pagmamahal sa kanilang bansa. Sila, sa aking palagay, ang magdadala sa PDP laban. Kasi po, napakalaki ng problemang hinaharap ng ating bansa. Huwag na kayong magpapapudol kahit kailan. Merong nagsabi na gagawin niyang 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Ngayon po ay napakataas na ng presyo ng pangunahing bilihin. Lalong-lalo na po ang pagkain. Ang kita po ng manggagawa ngayon ay hindi na po sapat para abutin ang mataas na presyo ng mga bilihin. Yung konting kinikita, hindi na po kasya. Magkano po ang gamot? Mura po ba ang gamot? Mura po ba ang pagpapahospital? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Ang nakasulat po sa batas sa kuryente na ginawa ng Kongreso 24 na taon nang nakararaan. Dapat po ang kuryente na isinisilbi sa inyo ay murang halaga. Yun po ang nakasulat sa batas. Correct. Letra por letra nakalagay, abot kayang halaga. Abot kaya ba ang presyo ng kuryente sa ating bansa ngayon? Bakit po? Bakit baliktad ang nangyari? Ang sabi ng batas, barato. O bakit mahal ngayon? Humirap ng humirap ang ating buhay. Alam po ba ninyo, 27% ng ating mamamayan ngayon, 27% ang nagsasabi, nakakaramdam na po sila ng gutom. Nako. May pagkakataon gusto nilang kumain, ngunit walang makain. 27%. Baka kung sakali kasama tayo sa 27% na yan. Kasi napapansin nyo naman ho, bago mag-umpisa ang administrasyon na to, medyo mataba-taba pa tayo eh. Kita nyo yun, di ba? Medyo malaki-laki katawan natin nun eh. Ngayon, pagka gusto natin kumain, di na rin ho tayo makakain. Ako, yun na nga ba sinasabi natin? Totoo yung sinasabi ni Kong Dante. Ano ho yan? Ika nga, legit ho yung sinasabi niya na yan. Marami sa ating mga kababayan ngayon, na imbis na medyo umigi ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, mas lumala pa ho kumpara doon sa panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katumbas ng halos 38 million na Pilipino. Hindi nababahala ang pamahalaan. Parang walang nangyayari. Para sa kanila ay hindi importante. 27%. Kahit 1% lamang ng ating mamamayan ang hindi nakakakain sa oras, malaking bilang na rin po yun sapagkat mahigit na tayong 118 million sa ngayon. Okay, pero meron naman po yata kayong ayuda eh. Lahat naman po kayo, alam ko po lahat kayo ay nabigyan lahat ng ayuda. Ang sabi po ng representative na sa Tacloban, Nako. anong pangalan na nun? Taga Tacloban, lahat daw kayo nabigyan na ng ayuda. 5 klase po ang ayuda. 5. Merong 4-piece, merong MAIC, merong AX, merong tupad, merong AKA. Lahat daw kayo nabigyan lahat. Alam po ba ninyo kung magkano lahat itong 5 ayuda na ito? Na pinagyayabang nila na nabigyan kayong lahat. Alam niyo ba kung magkano lahat ito? 1
194 billion pesos. Nako. Sa halagang yan, 194 billion pesos dapat po ang nabigyan, ang nabiyayaan, hindi ko kulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. 27 million dapat ang nabigyan. Sa palagay ko po, wala pang 10% ang nabigyan. Naniniwala po ako sa inyo. Eh kung wala pang 10% ang naibigay, saan mapupunta yung 194 billion pesos? Eh pinipili lang nila yung binibigyan nila eh. Yung kaalyado nila, marami na pong nangyayaring mali sa ating bansa. Marami na po. Ako po bilang isang abogado, madali ko pong makita yung walang katarungan, hindi pantay-pantay na pagtrato sa mamamayang Pilipino. Alam po ninyo kapag kami nanalo sa PPP, kaming lahat, kakausapin ko pong lahat ng mga kasama ko, pati po yung nandun. Gagawin natin kakong pare-parehas, tanggalin natin yung mga ayuda na yan. Ganito ang gawin natin. Lahat ng pamilya na kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pesos pababa. Ilibre natin lahat yan. Palakpakan ho natin si Congressman Martat. Pagka naririnig ko yung ganong klaseng gano'n. Kasi ano yan eh, ngayong mga panahon na to, pinag-aaralan na kung yung panukala ba yan, budol yan, hindi ba makatotohanan, malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari. Pinag-aaralan ho yan. Sa totoo lang ha, kasi yung 20 pesos na bigas, kumbaga pinag-aaralan na yan eh, malabo talagang mangyari yan. Meron nagsabi kay BP Sara na yung mga dealer, rice dealer na imposibleng mangyari yung 20 pesos na bigas na yan. Budol yan. Alam na nila na budol. Pero itong kay Condante na to, base dun sa mga linatag niyang figura na pinamimigay dyan sa ayuda na yan, talagang yan ho, hindi budol yan. Yan hong sinasabi ko sa inyo. Pagka nanalo itong 10 na to, magiging madali ang plano na yan netong si Condante na kung saan ay kagiginhawa kahit papaano ng ating mga kababayan. Lahat ng 2,000 pababa na kuryente, libre na lahat yan. Magtitipid na ho ako noon. Umaabot ako ng 2,500 eh. So, kailangan kong pababain ng konti, ng mga 1,900 lang para malibre na ako dyan, maisama na ako dyan, Condante. Ngayon, kung hindi manalo, yung mga kandidato natin, especially yung si Congressman Rodante Marcoleta, sorry na lang. Para doon sa mga sa mga kababayan natin hindi nakakatanggap ng ayuda, sorry na lang. Yun lang mga malalapit kay Tambaluslos, kay Marcos Jr., yung mga kaalyado lang nila, sila lang talaga mabibigyan ng ayuda. Dito kay Condante, walang sisinuhin yung panukala na yan. Lahat ng 2,000 ang electric bill pababa, libre na lahat. Galing, di ba? Kapag ginawa natin yan, ang mabibigyan 27 million Pilipino. Galing. Parehas. Walang lamangan. Hindi kagaya ngayon, pinipili lang. Wala pang korupsyon. Bakit? Dire-diretso sa inyo. Wala pang magpapapogi. Walang magpapasikat. Akala mo kasi galing sa bulsa nila yung binibigay sa hindi po nila. Hindi nila pera yung pera ninyo yun. Isip-isipin po ninyo. Gusto pa nila kayong linlangin. Gusto nila kayong silawin. Yung konting barya ba na ibibigay sa inyo, yun na ba yung katapat ng serbisyo na hinahanap ninyo? Gusto ba nyo isang araw lang kayong masaya? O iboboto na naman nyo sila 6 na taon, silang uupo, bibigyan kayo ng ayuda isang araw. O paano yung ibang araw sa buhay ninyo? Kailangan nga po nating ayusin ang ating bansa. Napakarami pong mali. Yung kabuhayan pambansa, bagsak na po. Alam po ba ninyo kung magkano na ang utang natin? National debt, 16 trillion pesos. Baka hindi po ninyo alam.
Mahihirapan na tayo na magbabayad na sa bibigay ng ayuda, puro utang naman ang pinanggagalingan niya. Kailangan po natin paunlarin ang ating kabuhayan, ang ating national economy. Paano po natin gagawin yan? Ibaba natin ang presyo ng kuryente. Kapag binaba mo yung presyo ng kuryente, maraming magninegosyo sa ating bansa. Maraming magtatayo ng pabrika, ng negosyo, ng businesses. Marami tayong malilika na hanap buhay. Dagdag kita sa ating mamamayan. Yun po dapat ang gawin nila. Hindi yung magkukunwaring magbebenta na naman ng 20 pesos na bigas sa Visayas. Diyos ko. Hindi totoo ito sapagkat ito'y lukuhan. Lokohan. Huwag kayong magpapaloko. Huwag kayong magpapabutol sa ikalawang pagkakataon. Nabutol na kayong lahat. Isipin po ninyo, nung nakarang eleksyon, ano ba pinag-usapan natin? Ano ba ang sinabi nila? Magkasama po kami noon. Tumayo kaming lahat sa harap ninyo. Ang usapan doon, itatakuyod natin ang pagkakaisa ng ating bansa. Bakit 3 taon pa lang ang nakararaan, inaway na nila ang Vice President? Bakit gusto pa nilang tanggalin ang Vice President? Saan kayo nakakita ng ganitong klaseng gobyerno? Paano uunlad ang isang bansa kung watak-watak ang Pilipino? Tingnan po ninyo ang nangyari. Dito na lang sa Davao del Sur. Dito na lang. Taga rito sa Davao Region ang Vice President. Nung nagpapirma sila ng impeachment, isa sa inyong representative ang pumirma. Ugali bang Pilipino yan? Yan na nga ho ba sinasabi natin eh. Di ba? Ba't parang magpalitata tayo ng sombrero? Ito, hindi ito yung suot natin kanina, di ba? Pero okay lang. Tony Vic Rodriguez. Ugali bang Pilipino yan? Tingnan po ninyo ang dating Pangulo ng Republika. Ano bang kasalanan ni Pangulong Duterte? Kung yung pagmamahal niya sa kanyang bansa ay may tuturing na kasalanan, hindi ko maintindihan kung ano ang definisyon ng kasalanan. Nakita ni Pangulong Duterte ang panganib ng droga. Alam niya ang droga kapag hindi niya in-address, pag hindi nilabanan ito, lalamunin niya ang ating bansa. Sisirain ang ating lipunan. Masisira ang pamilyang Pilipino. Nagtagumpay ang kanyang programa. Ngunit marami siyang nakalaban. Maraming nagalit, lalo na yung mga kriminal. Yung mga addict, yung mga rapist, lahat ng mga kriminal na yumakap sa droga. Tingnan po ninyo. Kung baka kasama yung anak ni Luistro asawa ni Luistro sa mga nagalit, di ba? Isang asawa nitong si Jinky Luistro sa mga nagalit kay dating Pangulo. Ang ginawa ng House of Representatives. Nung isulong ni Pangulong Duterte ang programa na ito, walang isa man na tumutol. Walang tumutol hanggang siya ay hindi na Pangulo ng ating bansa. Pagkatapos, ngayon ay hahatulan siya. Hahatulan siya ng isang hukuman na hindi natin kilala. Isang hukuman hindi natin kinikilala sapagkat kumalas na tayo sa Rome Statute. Tingnan po ninyo yung ginawa nila. Ang ating bansa po ay bukas ang kanyang judicial system. Magmula sa pinakamababang hukuman, pinakamababang korte, hanggang sa kataas-tasang hukuman, bukas lahat yan. Ang ating piskalya, ang ating mga prosecutor's office, bukas lahat. Hindi nakasara, gumagana lahat. Kung ang isang Pilipino ay nagkasala, kahit sino, kahit naging Pangulo ng isang bansa ay nagkasala,
litisin mo, usigin mo, hatulan mo, pero sa pamamagitan ng sarili nating batas. Meron tayong sariling batas. Bakit ipinagkanulo ng Pilipino ang kapwa Pilipino? Ito na po nagiging uso ngayon. Meron din pong mga leaders ng ibang bansa ang inisyo ng warrant of arrest ng ICC. Nauna pa po yung iba. Vladimir Putin ng Russia. Nauna pa siyang naiswan ng warrant of arrest. Benjamin Netanyahu ng Israel. Meron ding warrant of arrest na inisyo ang ICC. Pero bakit hindi hinuhuli si Vladimir Putin ng Russia? Bakit hindi hinuhuli Benjamin Netanyahu ng Israel? Bakit po? Dahil wala sa kanilang mamamayan isa man ang ipinagkanulo ang sarili nilang leader. Correct. Dahil yung mamamayan ng Israel at mamamayan ng Russia, minamahal nila ang kanilang leader. Dito lamang sa bansang ito, nagsilbi ang isang Pangulo, ang pinakamabuti at pinakamagaling na Pangulo ng Republika. Pinagkanulo ng kapwa Pilipino. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. Marami na tayong dapat na itama. Correct. Marami na po. Kaya kapag hindi po tayo gumawa ng paraan, sa Mayo 12, nasa inyong mga kamay po, kaya nating baguhin ang kasaysayan at kinabukasan ng ating bansa. Nasa kamay po ninyo yan.